Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at matataas na puno ng niyog, ay isinilang ang isang batang lalaki na nagngangalang Mateo. Tahimik ang baryo at simple ang pamumuhay ng mga tao. Karamihan sa kanila ay magsasaka at mangingisda. Kilala ang baryo sa pagkakaisa ng mga tao at sa paniniwala nila sa mga sinaunang pamahiin na ipinapasa mula sa mga ninuno. Noong araw ng kapanganakan ni Mateo ay may kakaibang nangyari. Malakas ang ulan, ngunit biglang tumigil ng tuluyan bago siya isinilang. Lumabas ang araw kahit madilim ang ulap sa kalangitan. Ang hilot na tumulong sa panganganak ay nakapansin agad sa kakaibang balat sa kanang kamay ng bata. Mapula ito na parang natural na marka at hindi tulad ng sugat o paso. Malambot ito at pantay ang kulay mula pulso hanggang sa may palad. Tahimik na napatingin ang hilot sa ina ni Mateo. Sinabi niya na ang ganitong marka ay bihira lamang makita. Ayon sa matatanda sa baryo, ang batang may pulang balat sa kamay ay nagdadala ng swerte sa pamilya. Hindi maniwala agad ang ama ni Mateo, ngunit napangiti ang ina dahil sa pag-asa na dulot ng sinabi ng hilot. Lumipas ang ilang buwan at napansin ng pamilya ang mga kakaibang pangyayari. Ang maliit nilang taniman ng gulay na dati ay madalas masira ng peste ay naging malusog. Dumami ang ani nila kahit hindi nagdagdag ng pataba. Ang amang si Rogelio ay nakahuli ng mas maraming isda kaysa dati kahit pareho lamang ang oras ng pangingisda niya araw-araw. Lumaki si Mateo na mabait at tahimik na bata. Mahilig siyang tumulong sa bahay at hindi siya makulit. Madalas siyang maglaro malapit sa puno ng mangga sa likod ng bahay. Tuwing nakahawak siya sa mga halaman ay tila mas nagiging sariwa ang mga ito. Napansin ito ng kanyang ina, ngunit itinago niya muna sa iba ang obserbasyon na iyon. Isang araw ay nagkasakit ang bunsong kapatid ni Mateo. Mataas ang lagnat at hindi bumababa kahit pinainom na ng halamang gamot. Habang umiiyak ang ina ay lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ng kapatid. Ilang sandali lang ay unti-unting bumaba ang lagnat. Inakala ng ina na nagkataon lamang, ngunit nagpasalamat pa rin siya sa langit. Kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pulang marka ni Mateo. May ilan na natuwa dahil naniniwala silang biyaya ito. May ilan din na natakot dahil baka may kakaibang kapangyarihan ang bata. Pinayuhan ang pamilya na bantayan si Mateo at huwag ipakita sa mga taong hindi kilala. Habang lumalaki si Mateo ay mas lalong napapansin ang swerte na dumadating sa kanilang pamilya. Nanalo sa paligsahan sa ani ang ama niya sa unang pagkakataon. Ang ina naman ay nakapagtayo ng maliit na tindahan dahil sa biglang pagdami ng kanilang ipon. Naging mas maayos ang kanilang buhay kumpara noon. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanila. May ilang tao sa baryo na naiinggit. May ilan na nagsimulang magbulong-bulong na baka hindi normal ang bata. May mga nagsabi na baka may dala itong misteryo na hindi pa naiintindihan ng lahat. Isang gabi habang naglalakad si Mateo kasama ang kanyang ama pauwi galing sa palengke, ay may matandang lalaki na lumapit sa kanila. Matagal na nakatira ang matanda sa kabilang baryo at kilala bilang taong maraming alam sa mga sinaunang paniniwala. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at tiningnan ang pulang marka. Sinabi niya na ang batang ito ay may dalang swerte, ngunit may kaakibat na responsibilidad. Hindi naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin ng matanda, ngunit tumango lamang siya. Sinabi ng matanda sa ama ni Mateo na alagaan ang bata at turuan itong maging mabuti sa kapwa. Dahil ayon sa kanya ang swerte ay parang tubig na dumadaloy at pwedeng mawala kung gagamitin sa masamang paraan. Simula noon ay naging mas maingat ang pamilya ni Mateo. Tinuruan nila ang bata ng kabutihan at paggalang sa iba. Lumaki siyang may mabuting puso at handang tumulong sa kahit sino. Hindi niya ipinagyayabang ang kakaibang marka sa kanyang kamay. Habang papalapit ang ikapitong kaarawan ni Mateo ay mas lalong lumalakas ang pakiramdam ng kanyang ina na may mangyayaring mahalaga sa buhay ng bata. May mga panaginip siya tungkol sa maliwanag na nagmumula sa kamay ni Mateo. Hindi niya ito sinabi agad sa asawa dahil ayaw niyang mag-alala ito. Sa araw ng kaarawan ni Mateo ay nagtipon ang pamilya at ilang kapitbahay para magsalo-salo. Masaya ang lahat at ramdam ang pagkakaisa. Habang hinihipan ni Mateo ang kandila sa maliit na cake, ay biglang umihip ang malamig na hangin kahit maliwanag ang araw. Napatingin ang mga tao sa paligid ngunit walang nagsalita. Tahimik na hinawakan ni Mateo ang kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang kakaibang init mula sa pulang balat sa kanyang kamay. Hindi siya natakot, ngunit naramdaman niya na may kakaibang pagbabago na paparating sa kanyang buhay
at sa buhay ng kanyang pamilya. Sa gabing iyon habang natutulog ang lahat ay gising pa si Mateo. Tinitigan niya ang kanyang kamay sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang pulang marka ay tila bahagyang kumikinang. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan nito, ngunit naramdaman niya na hindi ito basta swerte lamang. May mas malalim na dahilan kung bakit siya ipinanganak, may ganitong marka. Tahimik siyang pumikit at yumakap sa unan. Sa loob ng kanyang murang isip ay unti-unting nabubuo ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay hindi magiging pangkaraniwan. Sa labas ng kanilang bahay ay patuloy ang mahina ng ihip ng hangin sa mga dahon ng niyog. Parang may nagbabantay sa kanya at sa kanyang pamilya. Doon nagsimula ang tunay na kwento ng batang may pulang balat sa kamay na nagdadala ng swerte sa pamilya, ngunit may nakatagong tadhana na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at matataas na puno ng niyog, ay isinilang ang isang batang lalaki na nagngangalang Mateo. Tahimik ang baryo at simple ang pamumuhay ng mga tao. Karamihan sa kanila ay magsasaka at mangingisda. Kilala ang baryo sa pagkakaisa ng mga tao at sa paniniwala nila sa mga sinaunang pamahiin na ipinapasa mula sa mga ninuno. Noong araw ng kapanganakan ni Mateo ay may kakaibang nangyari. Malakas ang ulan, ngunit biglang tumigil ng tuluyan bago siya isinilang. Lumabas ang araw kahit madilim ang ulap sa kalangitan. Ang hilot na tumulong sa panganganak ay nakapansin agad sa kakaibang balat sa kanang kamay ng bata. Mapula ito na parang natural na marka at hindi tulad ng sugat o paso. Malambot ito at pantay ang kulay mula pulso hanggang sa may palad. Tahimik na napatingin ang hilot sa ina ni Mateo. Sinabi niya na ang ganitong marka ay bihira lamang makita. Ayon sa matatanda sa baryo, ang batang may pulang balat sa kamay ay nagdadala ng swerte sa pamilya. Hindi maniwala agad ang ama ni Mateo, ngunit napangiti ang ina dahil sa pag-asa na dulot ng sinabi ng hilot. Lumipas ang ilang buwan at napansin ng pamilya ang mga kakaibang pangyayari. Ang maliit nilang taniman ng gulay na dati ay madalas masira ng peste ay naging malusog. Dumami ang ani nila kahit hindi nagdagdag ng pataba. Ang amang si Rogelio ay nakahuli ng mas maraming isda kaysa dati kahit pareho lamang ang oras ng pangingisda niya araw-araw. Lumaki si Mateo na mabait at tahimik na bata. Mahilig siyang tumulong sa bahay at hindi siya makulit. Madalas siyang maglaro malapit sa puno ng mangga sa likod ng bahay. Tuwing nakahawak siya sa mga halaman ay tila mas nagiging sariwa ang mga ito. Napansin ito ng kanyang ina, ngunit itinago niya muna sa iba ang obserbasyon na iyon. Isang araw ay nagkasakit ang bunsong kapatid ni Mateo. Mataas ang lagnat at hindi bumababa kahit pinainom na ng halamang gamot. Habang umiiyak ang ina ay lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay ng kapatid. Ilang sandali lang ay unti-unting bumaba ang lagnat. Inakala ng ina na nagkataon lamang, ngunit nagpasalamat pa rin siya sa langit. Kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pulang marka ni Mateo. May ilan na natuwa dahil naniniwala silang biyaya ito. May ilan din na natakot dahil baka may kakaibang kapangyarihan ang bata. Pinayuhan ang pamilya na bantayan si Mateo at huwag ipakita sa mga taong hindi kilala. Habang lumalaki si Mateo ay mas lalong napapansin ang swerte na dumadating sa kanilang pamilya. Nanalo sa paligsahan sa ani ang ama niya sa unang pagkakataon. Ang ina naman ay nakapagtayo ng maliit na tindahan dahil sa biglang pagdami ng kanilang ipon. Naging mas maayos ang kanilang buhay kumpara noon. Ngunit hindi lahat ay masaya para sa kanila. May ilang tao sa baryo na naiinggit. May ilan na nagsimulang magbulong-bulong na baka hindi normal ang bata. May mga nagsabi na baka may dala itong misteryo na hindi pa naiintindihan ng lahat. Isang gabi habang naglalakad si Mateo kasama ang kanyang ama pauwi galing sa palengke, ay may matandang lalaki na lumapit sa kanila. Matagal na nakatira ang matanda sa kabilang baryo at kilala bilang taong maraming alam sa mga sinaunang paniniwala. Hinawakan niya ang kamay ni Mateo at tiningnan ang pulang marka.
Sinabi niya na ang batang ito ay may dalang swerte, ngunit may kaakibat na responsibilidad. Hindi naintindihan ni Mateo ang ibig sabihin ng matanda, ngunit tumango lamang siya. Sinabi ng matanda sa ama ni Mateo na alagaan ang bata at turuan itong maging mabuti sa kapwa. Dahil ayon sa kanya ang swerte ay parang tubig na dumadaloy at pwedeng mawala kung gagamitin sa masamang paraan. Simula noon ay naging mas maingat ang pamilya ni Mateo, tinuruan nila ang bata ng kabutihan at paggalang sa iba. Lumaki siyang may mabuting puso at handang tumulong sa kahit sino. Hindi niya ipinagyayabang ang kakaibang marka sa kanyang kamay. Habang papalapit ang ikapitong kaarawan ni Mateo ay mas lalong lumalakas ang pakiramdam ng kanyang ina na may mangyayaring mahalaga sa buhay ng bata. May mga panaginip siya tungkol sa maliwanag na liwanag na nagmumula sa kamay ni Mateo. Hindi niya ito sinabi agad sa asawa dahil ayaw niyang mag-alala ito. Sa araw ng kaarawan ni Mateo ay nagtipon ang pamilya at ilang kapitbahay para magsalo-salo. Masaya ang lahat at ramdam ang pagkakaisa. Habang hinihipan ni Mateo ang kandila sa maliit na cake, ay biglang umihip ang malamig na hangin kahit maliwanag ang araw. Napatingin ang mga tao sa paligid ngunit walang nagsalita. Tahimik na hinawakan ni Mateo ang kamay ng kanyang ina. Ramdam niya ang kakaibang init mula sa pulang balat sa kanyang kamay. Hindi siya natakot ngunit naramdaman niya na may kakaibang pagbabago na paparating sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Sa gabing iyon habang natutulog ang lahat ay gising pa si Mateo. Tinitigan niya ang kanyang kamay sa ilalim ng ilaw ng buwan. Ang pulang marka ay tila bahagyang kumikinang. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan nito, ngunit naramdaman niya na hindi ito basta swerte lamang. May mas malalim na dahilan kung bakit siya ipinanganak na may ganitong marka. Tahimik siyang pumikit at yumakap sa unan. Sa loob ng kanyang murang isip ay unti-unting nabubuo ang pakiramdam na ang kanyang buhay ay hindi magiging pangkaraniwan. Sa labas ng kanilang bahay ay patuloy ang mahina ng ihip ng hangin sa mga dahon ng niyog. Parang may nagbabantay sa kanya at sa kanyang pamilya. Doon nagsimula ang tunay na kwento ng batang may pulang balat sa kamay na nagdadala ng swerte sa pamilya, ngunit may nakatagong tadhana na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumipas ang mga taon at patuloy na lumaki si Mateo na may dalang kakaibang presensya sa kanilang tahanan. Unti-unting gumaan ang buhay ng kanilang pamilya. Ang dating luma nilang bahay na gawa sa kahoy ay napalitan ng mas matibay na bahay dahil sa tuloy-tuloy na magandang ani at kita ng kanyang mga magulang. Sa baryo ay mas naging kilala ang kanilang pamilya bilang maswerte. Madalas silang lapitan ng mga kapitbahay para humingi ng payo kung paano nila napapaunlad ang kanilang kabuhayan. Mapagkumbaba ang ama at ina ni Mateo at sinasabi lamang nila na sipag at tiyaga ang kanilang puhunan. Ngunit may mga pagkakataon na napapansin ni Mateo na mas lumalakas ang init sa kanyang pulang marka kapag may problemang nangyayari sa paligid. Isang hapon habang naglalaro siya malapit sa palayan, ay bigla niyang naramdaman ang kakaibang kirot sa kanyang kamay. Napahawak siya rito at napatingin sa malayo. Sa kabilang dulo ng palayan ay may magsasakang nadulas at nahulog sa pilapil. Agad na tumakbo si Mateo at tinulungan ng matanda na makatayo. Hinawakan niya ang braso nito gamit ang kamay na may pulang balat. Maya-maya ay nawala ang sakit ng matanda at nakalakad ito ng maayos. Nagpasalamat ang matanda at sinabing parang may lakas na dumaloy sa katawan niya. Hindi sinabi ni Mateo sa iba ang nangyari ngunit nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kakaibang kakayahan na tila konektado sa kanyang marka. Naging mas tahimik siya at mas mapagmasid sa mga nangyayari sa paligid. Isang gabi ay kinausap siya ng kanyang ina. Sinabi nito na matagal na nilang napapansin ang mga pangyayaring may kaugnayan sa kanyang kamay. Ipinaliwanag ng ina na ang tunay na swerte ay hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa ibang tao. Nakinig si Mateo at tumango habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Sa mga sumunod na buwan ay may dumating na matinding bagyo sa kanilang baryo. Maraming pananim ang nasira at maraming bahay ang napinsala, ngunit ang maliit nilang taniman ay nanatiling buo. Ang bahay nila ay halos hindi naapektuhan. Maraming kapitbahay ang nagtaka ngunit nagpasalamat sila dahil nakapahiram ng tulong ang pamilya ni Mateo sa mga naapektuhan. Habang tumutulong si Mateo sa pamimigay ng pagkain ay napansin niya na umiinit ang kanyang kamay sa tuwing may taong malungkot o may sakit. Kapag hinahawakan niya ang mga ito ay tila gumagaan ang pakiramdam ng mga tao. Naging lihim niya ito dahil ayaw niyang matakot ang iba.
Dumating ang panahon na kinailangan niyang mag-aral sa mas malaking paaralan sa bayan. Ito ang unang pagkakataon na lalayo siya sa baryo. Nag-alala ang kanyang mga magulang ngunit alam nila na kailangan niyang matuto at maranasan ang mas malaking mundo. Sa unang araw niya sa paaralan ay napansin niya na iba ang pakiramdam. Maraming tao at maraming ingay. Naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng kanyang kamay na parang may babala. Pinili niyang manatiling kalmado at tahimik. Habang lumilipas ang mga araw sa paaralan ay may ilang kaklase na naging kaibigan niya. May ilan din na nagtaka sa mapula niyang kamay. Sinabi niya lamang na ito ay marka mula pagkabata. Hindi na siya nagbigay ng iba pang paliwanag. Isang hapon ay may kaklase siyang nahimatay dahil sa pagod at gutom. Lumapit si Mateo at hinawakan ang kamay nito habang naghihintay ng guro. Ilang sandali lang ay nagkamalay ang kaklase niya at mas naging maayos ang pakiramdam. Walang nakapansin sa ginawa niya, ngunit sa loob niya ay alam niyang may nangyari na naman. Sa pag-uwi niya sa baryo tuwing weekend ay mas nararamdaman niya ang connection niya sa kanilang lupa at tahanan. Ang pulang marka sa kanyang kamay ay tila mas maliwanag kapag nasa baryo siya. Parang may lakas na nagmumula sa mismong lugar na iyon. Isang gabi ay muling napanaginipan ng kanyang ina ang liwanag na nagmumula sa kamay ni Mateo. Ngunit sa panaginip na iyon ay may kasamang anino na hindi niya maipaliwanag. Nagising siya na may kaba sa dibdib ngunit pinili niyang huwag muna itong sabihin. Habang si Mateo ay patuloy na nag-aaral at tumutulong sa kapwa, ay unti-unti niyang nauunawaan na ang marka sa kanyang kamay ay hindi lamang simbolo ng swerte kundi isang tungkulin. Isang tungkulin na maaaring magdala ng pag-asa sa iba, ngunit maaari ring magdala ng pagsubok. Sa ilalim ng tahimik na gabi sa kanilang baryo, ay may mga pagbabagong unti-unting nabubuo. At si Mateo na may pulang balat sa kamay, ay patuloy na naglalakad patungo sa landas na unti-unti pa lamang niyang nauunawaan. Habang papasok si Mateo sa yugto ng pagiging binata, ay mas naging malinaw sa kanya na ang kanyang buhay ay may kakaibang direksyon. Mas naging sensitibo ang kanyang pakiramdam sa emosyon at kalagayan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang pulang marka sa kanyang kamay ay madalas na umiinit kapag may taong nangangailangan ng tulong. Sa kanilang baryo ay unti-unti nang nakakabangon ang mga tao matapos ng pinsala ng bagyo. Tumulong si Mateo sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay at sa pagtatanim muli ng mga palay. Napansin ng ilang matatanda na kapag kasama si Mateo sa pagtatanim, ay mas mabilis tumubo ang mga bagong tanim. Hindi ito binigyang pansin ni Mateo ngunit sa loob niya ay nararamdaman niyang may kaugnayan ito sa kanya. Isang araw ay bumalik sa baryo ang matandang lalaki na nakasalubong nila noon ng kanyang ama. Tinawag nito si Mateo at pinaupo sa ilalim ng lumang puno ng balete. Tahimik na tiningnan ng matanda ang kamay ni Mateo at sinabi na darating ang panahon na kakailanganin niyang piliin kung paano niya gagamitin ang biyayang dala niya. Ipinaliwanag ng matanda na ang swerte ay maaaring magdala ng liwanag, ngunit maaari ring makaakit ng inggit at panganib. Sinabi rin nito na may mga tao sa mundo na naghahanap ng mga may kakaibang kakayahan para gamitin sa pansariling interes. Nakinig si Mateo ng mabuti at tinandaan ang bawat salita. Pagkaraan ng ilang linggo ay may dumating na grupo ng mga negosyante sa baryo. Nais nilang bilhin ang ilang lupain para gawing proyekto. Maraming tao ang natuwa dahil iniisip nilang magkakaroon ng trabaho. Ngunit may ilan na nag-alala dahil baka mawala ang lupang pinagmulan ng kanilang kabuhayan. Naramdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang kamay tuwing kausap niya ang mga negosyante. Parang may nagsasabi sa kanya na may hindi tama sa kanilang balak. Hindi siya nagsalita agad, ngunit nagmasid siya sa mga pangyayari. Isang gabi ay kinausap niya ang kanyang ama at ina tungkol sa nararamdaman niya. Sinabi niya na parang may panganib na darating sa baryo. Hindi siya tinawanan ng kanyang mga magulang. Sa halip ay nagpasya silang makinig at maging maingat sa mga susunod na araw. Lumipas ang ilang araw at napag-alaman ng mga tao na ang proyekto ay magdudulot ang paglipat ng maraming pamilya sa ibang lugar. Nagkaroon ng pagtitipon ang mga tao sa baryo upang pag-usapan ito. Tahimik lamang si Mateo ngunit ramdam niya ang tensyon sa paligid. Habang nag-uusap ang mga matatanda, ay lumapit sa kanya ang isang batang babae na anak ng magsasaka. May sakit ang kanyang ama at hindi na makapagtrabaho. Humingi ito ng tulong kay Mateo dahil narinig niya ang tungkol sa kakaibang kakayahan ng bata. Nagulat si Mateo ngunit pinili niyang tulungan ang ama ng bata. Pumunta siya po sa bahay ng magsasaka
at hinawakan ang kamay nito. Makalipas ang ilang minuto ay gumaan ang pakiramdam ng magsasaka at nakaupo ito ng maayos. Nagpasalamat ang pamilya nito ngunit hiniling ni Mateo na huwag itong ikalat sa iba. Habang tumatagal ay mas maraming tao ang lumalapit kay Mateo para humingi ng tulong. Nahihirapan siyang itago ang kanyang kakayahan, ngunit ayaw niyang maging sentro ng usapan sa baryo. Gusto lamang niyang mamuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi ay naglakad siya mag-isa sa gilid ng palayan. Tinitigan niya ang kanyang kamay sa liwanag ng buwan. Naramdaman niya ang kakaibang tibok na parang may sariling buhay ang marka. Naisip niya ang sinabi ng matandang lalaki tungkol sa pagpili kung paano gagamitin ang biyaya. Sa kanyang puso ay alam niya na hindi niya kayang balewalain ang kakayahan niya lalo na kung makakatulong ito sa ibang tao. Ngunit natatakot din siya na baka magdala ito ng problema sa kanyang pamilya at sa baryo. Sa malayo ay narinig niya ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng palay. Tahimik siyang umupo sa lupa at pumikit. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Parang may gabay na nagbabantay sa kanya. Pagbalik niya sa bahay ay nadatnan niyang gising pa ang kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya at sinabi na anuman ang mangyari ay lagi silang nandyan para sa kanya. Yumakap si Mateo sa kanyang ina at naramdaman niya ang lakas ng pamilya na nagbibigay sa kanya ng tapang. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging matatag ang loob ni Mateo. Handa siyang harapin ang anumang darating na pagsubok. Alam niya na ang pulang balat sa kanyang kamay ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao at ng kanyang tadhana. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng kanilang baryo ay unti-unting nabubuo ang mas malaking hamon para kay Mateo. At habang patuloy siyang lumalaki, ay mas lalong lumalalim ang kahulugan ng biyayang dala niya para sa kanyang pamilya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa paglipas ng panahon ay mas naging abala ang baryo sa mga usapin tungkol sa lupang nais bilhin ng mga negosyante. May ilang pamilya ang pumayag na ibenta ang kanilang lupa dahil sa laki ng alok na pera. May ilan naman ang nagpasya na manatili dahil iyon na ang kanilang tahanan mula pa sa kanilang mga ninuno. Tahimik lamang si Mateo ngunit patuloy niyang nararamdaman ang kakaibang init sa kanyang kamay tuwing may pagpupulong ang mga tao. Parang may babala na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula siyang maglakad sa paligid ng baryo tuwing hapon upang obserbahan ang kalagayan ng lupa at ng mga tao. Isang araw habang naglalakad siya sa gilid ng ilog ay may nakita siyang bahagi ng lupa na tila unti-unting natutuyo kahit hindi naman tag-init. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa gamit ang kanyang kamay na may pulang balat. Maya-maya ay naramdaman niya ang malamig na hangin at unti-unting naging basa muli ang lupa. Hindi niya ito maintindihan, ngunit alam niyang may connection siya sa kalikasan. Pag-uwi niya ay kinausap niya ang kanyang ama tungkol sa napansin niya sa lupa. Nakinig ang kanyang ama at sinabi na baka ang biyaya na dala niya ay hindi lamang para sa tao, kundi pati sa lupang pinanggalingan nila. Naging tahimik si Mateo habang iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Lumipas ang ilang araw at dumami ang mga balita tungkol sa planong proyekto ng mga negosyante. Napag-alaman ng mga tao na balak nilang putulin ang ilang puno at baguhin ang daloy ng tubig sa ilog. Maraming matatanda ang nag-alala dahil baka magdulot ito ng pagbaha o pagkatuyo ng mga pananim. Isang gabi ay nagkaroon ng pagpupulong sa gitna ng baryo. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinyon. May mga pumapanig sa proyekto dahil sa trabaho at pera. May mga tumututol dahil sa takot na mawala ang kanilang lupa at kabuhayan. Habang nakikinig si Mateo ay biglang uminit ang kanyang kamay ng mas matindi kaysa dati. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig. Parang may lakas na gustong lumabas ngunit pinigilan niya ito. Tahimik siyang lumabas ng lugar ng pagpupulong at naglakad papunta sa palayan. Doon ay inilapag niya ang kanyang kamay sa lupa. Maya-maya ay naramdaman niya ang kakaibang daloy ng init mula sa lupa papunta sa kanyang kamay. Parang may sinasabi ang lupa sa kanya. Parang may babala na ang maling desisyon ay maaaring magdala ng problema sa buong baryo. Hindi niya agad sinabi sa iba ang naramdaman niya. Ngunit sa loob niya ay lumakas ang paniniwala na kailangan niyang protektahan ang kanilang lugar. Hindi para sa sarili lamang kundi para sa lahat ng tao sa baryo. Kinabukasan ay nagpasya siyang kausapin ang ilang matatanda sa baryo. Hindi niya sinabi ang lahat tungkol sa kanyang kakayahan, ngunit ibinahagi niya ang kanyang obserbasyon sa lupa at sa ilog. Nakinig ang mga matatanda
at sinabing kailangan nilang pag-aralan ng mabuti ang alok ng mga negosyante. Habang lumilipas ang mga araw ay napansin ng ilang tao na mas nagiging luntian ang ilang bahagi ng palayan na madalas puntahan ni Mateo. May ilan na nagsimulang mag-isip na may espesyal na koneksyon ang bata sa lupa. May ilan na natakot ngunit mas marami ang nagpasalamat dahil sa magandang epekto nito sa kanilang ani. Isang hapon ay may dumating na balita na may bahagi ng kalapit na baryo na nakaranas ng pagkatuyo ng lupa matapos payagan ang katulad na proyekto. Naging mas seryoso ang mga tao sa kanilang baryo sa pag-aaral ng magiging epekto nito sa kanila. Sa gabing iyon ay muling naramdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang pakiramdam ng lungkot at babala. Umupo siya sa labas ng kanilang bahay at tumingin sa kalangitan. Naisip niya kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para protektahan ang kanyang pamilya at ang baryo. Lumapit ang kanyang ama at umupo sa tabi niya. Sinabi nito na hindi kailangang pasanin ni Mateo ang lahat ng problema mag-isa. May pamilya siya at may baryo na handang tumulong at makinig. Naramdaman ni Mateo ang ginhawa sa mga salitang iyon. Sa mga sumunod na linggo ay mas naging maingat ang mga tao sa baryo sa pakikipag-usap sa mga negosyante. Naging mas matatag ang kanilang pagkakaisa. Hindi man alam ng lahat ang buong katotohanan tungkol kay Mateo, ay ramdam nila na may nagbabantay sa kanilang lugar. Habang patuloy na umiikot ang mundo sa paligid niya ay mas lalong nauunawaan ni Mateo ang bigat ng biyayang dala niya. Hindi lamang ito swerte kundi isang responsibilidad na kailangang pangalagaan. Sa tahimik na gabi sa baryo ay unti-unting hinahanda ng tadhana si Mateo sa mas malalaking pagsubok na darating sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Habang lumalalim ang usapin tungkol sa lupa ng baryo ay mas naging tensyonado ang mga tao. May ilang pamilya ang nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga gamit sakaling kailangan nilang lumipat. May ilan naman ang mas naging determinado na ipaglaban ang kanilang lupang sinasaka sa loob ng maraming taon. Si Mateo ay patuloy na tumutulong sa kanyang pamilya at sa mga kapitbahay. Ngunit sa loob niya ay may mabigat na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Mas madalas uminit ang kanyang kamay lalo na kapag malapit siya sa ilog at sa mga lupang nais bilhin ng mga negosyante. Isang umaga ay nagising si Mateo na may kakaibang panaginip. Sa panaginip ay nakita niya ang kanilang baryo na natatakpan ng tuyong lupa at walang tumutubong halaman. Nakita niya ang mga tao na lumilipat at ang kanilang bahay na nakatayo sa gitna ng malawak na bakanting lupa. Paggising niya ay agad niyang hinawakan ang kanyang kamay at naramdaman niya ang bahagyang init. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang buong detalye ng panaginip ngunit naging mas seryoso siya sa pagmamasid sa paligid. Nagsimula siyang pumunta sa ilog tuwing umaga bago pumasok sa paaralan. Doon ay inilulubog niya ang kanyang kamay sa tubig at tahimik na nag-iisip. Isang araw habang nasa ilog siya ay napansin niya na ang tubig ay tila mas malinaw sa bahagi kung saan niya inilulubog ang kanyang kamay. May ilang isda ang lumalapit sa kanyang kamay at hindi agad lumalayo. Naramdaman niya ang kakaibang koneksyon sa tubig at sa kalikasan. Habang lumilipas ang mga araw ay dumating na balita na ang ilang negosyante ay nagsisimula ng bumili ng lupa sa kabilang baryo. May mga puno na ring pinutol at may bahagi ng lupa na ginagawang patag. Naging mas malakas ang kaba sa puso ni Mateo. Isang gabi ay kinausap siya ng kanyang ina at ama. Sinabi nila na anuman ang mangyari ay kailangan nilang manatiling matatag bilang pamilya. Ipinaalala nila na ang tunay na swerte ay ang pagkakaroon ng pagmamahalan at pagkakaisa. Nakinig si Mateo at naramdaman niya ang lakas na nanggagaling sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na linggo ay nagkaroon ng malaking pagpupulong ang mga tao sa baryo kasama ang mga kinatawan ng mga negosyante. Maraming tanong ang ibinato ng mga tao tungkol sa epekto ng proyekto sa lupa at sa tubig. May mga sagot ang mga negosyante ngunit may ilan na hindi na kontento. Habang nasa pagpupulong si Mateo ay naramdaman niya ang matinding init sa kanyang kamay. Para bang may nagbababala sa kanya na malapit na ang isang malaking pagbabago. Pinili niyang manatiling kalmado ngunit sa loob niya ay may takot na hindi niya maalis. Pagkatapos ng pagpupulong ay naglakad siya mag-isa papunta sa lumang puno ng balete. Umupo siya sa ilalim nito at ipinatong ang kanyang kamay sa ugat ng puno. Maya-maya ay naramdaman niya ang malamig na pakiramdam na parang may dumadaloy na lakas mula sa puno papunta sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang bahagyang kapayapaan.
Sa sandaling iyon ay naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki na ang biyaya ay may kaakibat na responsibilidad. Naisip niya na baka darating ang araw na kailangan niyang gamitin ang kakayahan niya para protektahan ang baryo. Habang papalubog ang araw ay tumayo si Mateo at naglakad pa uwi. Sa kanyang dibdib ay may halong kaba at tapang. Alam niyang hindi niya kayang takasan ang tadhana na naghihintay sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay nadatnan niya ang kanyang pamilya na naghahapunan. Naupo siya at tahimik na nakinig sa kwentuhan ng kanyang mga magulang. Sa simpleng sandaling iyon ay naramdaman niya kung gaano kahalaga ang kanyang pinoprotektahan. Sa gabing iyon habang nakahiga siya ay muling tumingin si Mateo sa kanyang kamay. Ang pulang marka ay tila mas maliwanag kaysa dati. Naramdaman niya ang tibok nito na parang may sariling buhay. Hindi siya natakot. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang lakas ng loob. Sa labas ng kanilang bahay ay tahimik ang baryo ngunit may pakiramdam na may paparating na pagsubok. At si Mateo na may pulang balat sa kamay ay patuloy na hinahanda ang kanyang sarili sa mas malaking hamon na maaring magbago sa buhay ng kanyang pamilya at ng buong baryo. Sa mga sumunod na buwan ay lalong naging seryoso ang sitwasyon sa baryo. May ilang lupang tuluyan nang nabili ng mga negosyante sa kalapit na lugar. Unti-unti ay nagbabago ang tanawin sa paligid. May mga lupang ginawang patag at may mga punong matagal nang nakatayo na pinutol. Sa tuwing nakikita ito ni Mateo ay mas lumalakas ang init sa kanyang kamay. Parang may kirot na kasabay ng lungkot. Nagsimula siyang maglakad mag-isa tuwing dapit hapon sa mga bahagi ng baryo na hindi na gaanong pinupuntahan ng ibang tao. Isang araw ay napadpad siya sa lumang bahagi ng ilog na natatakpan ng malalaking damo. Umupo siya sa gilid ng tubig at inilubog ang kanyang kamay. Sa pagkakataong iyon ay mas malinaw ang pakiramdam. Parang may bumubulong sa kanyang isipan na kailangan niyang maging handa. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman, ngunit alam niya na may malaking pagbabago na paparating. Umuwi siya na tahimik at nag-isip ng malalim tungkol sa kanyang papel sa mga mangyayari. Kinagabihan ay nagkaroon ng malakas na ulan. Hindi ito bagyo ngunit sapat para mapuno ang ilog. Kinabukasan ay napansin ng mga tao na may bahagi ng lupa malapit sa ilog na tila lumambot at bahagyang gumuho. Nag-alala ang mga magsasaka dahil maaaring maapektuhan ang kanilang taniman. Sumama si Mateo sa mga taong pumunta roon upang tingnan ang kalagayan ng lupa. Habang nakatayo siya malapit sa gilid ay naramdaman niya ang matinding init sa kanyang kamay. Hindi niya ito napigilan at napahawak siya sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ay tila tumigas muli ang lupa at huminto ang pagguho. Walang nakapansin sa ginawa niya dahil abala ang mga tao sa pag-aayos ng paligid. Tahimik lamang siyang umatras at naglakad pa uwi. Sa loob ng kanyang isip ay unti-unting nagiging malinaw na ang kakayahan niya ay may koneksyon sa balanse ng kalikasan. Hindi lamang ito tungkol sa swerte ng pamilya, kundi sa proteksyon ng lugar na kanilang tinitirhan. Isang gabi ay muling bumalik sa baryo ang matandang lalaki. Tinawag niya si Mateo at sinabi na nararamdaman niya na unti-unti nang nagigising ang tunay na lakas ng marka. Ipinaliwanag niya na may mga tao sa ibang lugar na naghahanap ng mga tulad niya upang gamitin ang kakayahan para sa pansariling pakinabang. Nag-alala si Mateo sa sinabi ng matanda, ngunit nagpasalamat siya sa babala. Sinabi ng matanda na ang pinakamahalagang sandata ni Mateo ay ang kabutihan ng kanyang puso at ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw ay naging mas maingat si Mateo sa mga taong hindi niya kilala. Mas naging malapit din siya sa kanyang pamilya. Mas madalas siyang tumulong sa mga gawain sa bahay at sa bukid. Isang hapon habang nag-aararo ang kanyang ama ay biglang sumakit ang likod nito. Agad na lumapit si Mateo at hinawakan ang balikat ng kanyang ama gamit ang kamay na may pulang balat. Unti-unting gumaan ang pakiramdam ng kanyang ama at nakabalik ito sa trabaho. Napangiti ang kanyang ama at sinabing malaking tulong si Mateo sa kanilang pamilya. Hindi alam ng kanyang ama ang buong katotohanan, ngunit ramdam nito ang kakaibang kabutihan na dala ng anak. Habang lumalalim ang gabi sa baryo ay may kakaibang pakiramdam ng katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may unti-unting nabubuong pagbabago. May mga tao sa labas ng baryo na nagsisimula nang makarinig tungkol sa batang may pulang marka sa kamay. Sa kanyang silid ay tahimik na nakaupo si Mateo at nakatingin sa kanyang kamay. Naramdaman niya ang tibok ng marka na parang kasabay ng tibok ng kanyang puso. Alam niya na hindi na niya kayang itago ang kakayahan niya habang buhay. Sa labas ay marahang umiihip ang hangin sa mga dahon ng niyog.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila may bantay na hindi nakikita. At si Mateo ay patuloy na naghahanda sa panahong kakailanganin niyang gamitin ang kanyang lakas, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa buong baryo na kanyang minamahal. Habang papalapit ang panahon ng anihan, ay tila mas bumibigat ang pakiramdam sa baryo. May mga balitang may mga taong nag-iikot sa mga karatig lugar at nagtatanong tungkol sa batang may kakaibang marka sa kamay. Hindi ito agad pinansin ng maraming ngunit nakarating ang balita sa pamilya ni Mateo. Naging mas maingat ang kanyang ama at ina. Pinayuhan nila si Mateo na huwag basta magtitiwala sa mga hindi kilala. Sumunod si Mateo ngunit sa loob niya ay may kaba na hindi niya maalis. Mas madalas uminit ang kanyang kamay kahit wala siyang hinahawakan. Isang hapon habang naglalakad siya pauwi galing paaralan ay may napansin siyang dalawang lalaking hindi niya kilala na nakatingin sa kanya. Hindi siya nilapitan ngunit ramdam niya ang kakaibang pakiramdam na parang sinusuri siya. Nagmadali siyang umuwi at hindi na lumingon pa. Kinagabihan ay ikinuwento niya ito sa kanyang ama. Naging tahimik ang kanyang ama at sinabing maaaring may mga taong interesado sa kakaibang balita tungkol sa kanya. Sinabi nito na kailangan nilang maging handa at mag-ingat sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod na linggo ay mas naging tahimik si Mateo sa paaralan. Pinili niyang manatili sa piling ng kanyang mga kaibigan at umuwi agad pagkatapos ng klase. Hindi niya gustong magbigay ng atensyon sa sarili. Isang araw ay nagkasakit ang isa sa kanilang kapitbahay na matandang babae. Mataas ang lagnat at nanghihina ito. Humingi ng tulong ang pamilya nito kay Mateo. Nag-alangan si Mateo dahil sa babala ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya kayang tumanggi sa nangangailangan. Pumunta siya sa bahay ng matanda at tahimik na hinawakan ang kamay nito. Ilang sandali ang lumipas at gumaan ang pakiramdam ng matanda. Nagpasalamat ang pamilya nito at nangakong hindi ipagsasabi sa iba ang nangyari. Habang pauwi si Mateo ay naramdaman niya ang kakaibang pagod. Parang mas malakas ang lakas na ginamit niya kaysa dati. Naupo siya sandali sa ilalim ng puno ng mangga bago tuluyang umuwi. Pagdating niya sa bahay ay napansin ng kanyang ina ang pagkapagod niya. Pinahiga siya nito at binantayan habang nagpapahinga. Makalipas ang ilang oras ay bumalik ang lakas ni Mateo ngunit ramdam niya na may pagbabago sa kanyang kakayahan. Sa gabing iyon ay nag-usap ang kanyang mga magulang tungkol sa kaligtasan ni Mateo. Nagpasya silang sabihin sa ilang pinagkakatiwalaang matatanda sa baryo ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Mateo upang matulungan silang bantayan ang bata. Kinabukasan ay kinausap si Mateo ng ilang matatanda sa baryo. Sinabi nila na handa silang protektahan siya dahil alam nilang ang kakayahan niya ay biyaya sa kanilang lugar. Naramdaman ni Mateo ang ginhawa dahil hindi na niya kailangang mag-isa sa pagdadala ng lihim. Habang lumilipas ang mga araw ay mas naging malinaw na may mga taong nagmamasid sa baryo. May mga pagkakataon na may sasakyang dumadaan na hindi kilala ng mga tao roon. Nagiging mas alerto ang mga tao lalo na kapag gabi. Isang gabi ay nagising si Mateo dahil sa kakaibang init sa kanyang kamay. Mas malakas ito kaysa dati. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa paligid. Tahimik ang baryo ngunit ramdam niya na may kakaibang presensya sa malayo. Hindi niya makita kung ano iyon ngunit naramdaman niya na malapit na ang isang pagsubok. Huminga siya ng malalim at binalikan ang sinabi ng kanyang mga magulang at ang matandang lalaki tungkol sa tapang at kabutihan. Bumalik siya sa loob ng bahay at muling nahiga. Kahit may kaba ay pinilit niyang matulog. Alam niya na kailangan niyang maging malakas para sa kanyang pamilya at para sa baryo. Sa labas ay patuloy ang tahimik na galaw ng hangin sa mga puno. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ay may mga pangyayaring unti-unting papalapit. At si Mateo ay papasok na sa yugto ng kanyang buhay kung saan masusubok ang kanyang tapang at ang tunay na layunin ng pulang balat sa kanyang kamay. Pagsapit ng mga sumunod na araw ay mas naging mahigpit ang pagbabantay sa baryo. May mga kalalakihang nagboluntaryo na magronda tuwing gabi. Tahimik ang paligid ngunit ramdam ng lahat ang tensyon na tila nakabitin sa hangin. Si Mateo ay patuloy na pumapasok sa paaralan ngunit palaging may kasamang kaba. Mas madalas niyang hawakan ang kanyang kamay na may pulang balat kapag nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang may babala na dumarating bago pa man mangyari ang isang bagay. Isang hapon habang pauwi siya kasama ang dalawang kaibigan ay biglang huminto ang isang sasakyan sa di kalayuan. May dalawang lalaking bumaba at nagkunwaring nagtatanong ng direksyon. Ramdam ni Mateo ang biglang pag-init ng kanyang kamay.
Hindi siya lumapit at hinila niya ang kanyang mga kaibigan palayo sa lugar. Pagdating nila sa baryo ay agad niyang ikinuwento ang nangyari sa mga matatanda. Naging seryoso ang kanilang mga mukha at sinabing kailangan nilang magdoble ingat. May kutob sila na ang mga taong iyon ay may hinahanap. Kinagabihan ay nagkaroon ng lihim na pagpupulong ang mga matatanda at ang pamilya ni Mateo. Napagkasunduan nilang ilipat muna si Mateo sa bahay ng kanyang tiyuhin sa kabilang bahagi ng baryo kung saan mas tahimik at mas madaling bantayan. Hindi natuwa si Mateo sa desisyon, ngunit naunawaan niya ang dahilan. Tahimik siyang nag-impake ng kaunting damit at ilang gamit. Bago siya umalis ay tumingin siya sa kanilang bahay at sa lupang kinalakihan niya. Ramdam niya ang lungkot, ngunit may tapang sa kanyang dibdib. Sa bagong bahay ay nanatili siyang tahimik. Hindi siya gaanong lumalabas at bihira lamang makipag-usap sa ibang tao. Sa gabi ay madalas niyang maramdaman ang pag-init ng kanyang kamay na tila mas sensitibo sa mga nangyayari sa paligid. Isang gabi ay bigla siyang nagising sa malakas na tibok ng kanyang puso. Ang pulang marka sa kanyang kamay ay mas mainit kaysa dati. Tumayo siya at lumabas ng silid. Sa labas ay tahimik ang paligid ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may taong nagmamasid. Tahimik siyang naglakad papunta sa likod ng bahay at tumingin sa madilim na bahagi ng bakuran. Wala siyang nakita ngunit ramdam niya ang presensya ng panganib. Bumalik siya sa loob at nagdasal sa katahimikan ng kanyang isip. Kinabukasan ay may balitang may mga taong nagtangkang pumasok sa baryo sa gabi ngunit napigilan ng mga nagroronda. Walang nasaktan ngunit malinaw na may naghahanap pa rin kay Mateo. Mas tumindi ang pagbabantay at mas naging alerto ang lahat. Habang lumilipas ang mga araw ay napansin ni Mateo na mas mabilis siyang napapagod kapag ginagamit niya ang kanyang kakayahan kahit hindi niya sinasadya. Naramdaman niya na kailangan niyang matutong kontrolin ito upang hindi siya maubusan ng lakas. Isang hapon ay dumalaw ang matandang lalaki sa bahay ng kanyang tiyuhin. Tahimik nilang kinausap si Mateo. Sinabi ng matanda na dumarating ang panahon ng pagsubok at kailangan niyang matutong magpahinga at mag-ipon ng lakas. Ipinaliwanag ng matanda na ang marka sa kanyang kamay ay parang ilog na kailangang dumaloy ng maayos. Kapag pinilit ay maaaring matuyo. Nakinig si Mateo at tinandaan ang bawat salita. Sa gabing iyon ay tahimik siyang nakaupo at nakatingin sa kanyang kamay. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang kanyang isipan. Unti-unting humupa ang init at naramdaman niya ang kakaibang balanse. Sa labas ay patuloy ang pagbabantay ng baryo. Ang mga tao ay nagkaisa upang protektahan ang isa sa kanila. At si Mateo ay unti-unting natututo na ang kanyang lakas ay hindi lamang para sa agarang tulong, kundi para sa tamang panahon. Sa ilalim ng madilim na kalangitan ay patuloy na umiikot ang mga pangyayari. At ang batang may pulang balat sa kamay ay papalapit na sa sandaling kakailanganin niyang harapin ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Dumating ang panahon na tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Mas naging malinaw na may mga taong patuloy na naghahanap kay Mateo. Ngunit kasabay nito ay mas naging matatag ang pagkakaisa ng mga tao sa kanilang lugar. Ang bawat pamilya ay handang tumulong at magbantay para sa kaligtasan ng isa. Isang gabi ay muling naramdaman ni Mateo ang kakaibang init sa kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi ito masakit. Sa halip ay parang may malinaw na mensahe na dumadaloy sa kanyang isipan. Parang sinasabi na dumating na ang oras upang tanggapin niya ang kanyang tungkulin. Lumabas siya ng bahay at naglakad papunta sa gitna ng palayan. Maliwanag ang buwan at tahimik ang paligid. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mga palay at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang lakas ng lupa, ang tubig at ang hangin na parang nagkakaisa sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya na ang pulang marka sa kanyang kamay ay hindi lamang para magdala ng swerte. Ito ay biyaya upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Ang swerte na natanggap ng kanyang pamilya ay bunga ng koneksyon na iyon. Habang nakapikit siya ay naalala niya ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang pamilya, ang mga taong tumulong sa kanila, at ang baryong nagpalaki sa kanya. Naramdaman niya ang matinding pasasalamat at pagmamahal. Kasabay nito ay naramdaman niya ang matinding lakas ng loob. Kinabukasan ay nagkaroon ng malaking pagpupulong ang baryo kasama ang mga kinatawan ng proyekto. Mas malinaw nang naipakita ng mga tao ang kanilang desisyon na protektahan ang kanilang lupa. Dahil sa pagkakaisa at sa mga ebidensya mula sa ibang lugar, ay napilitang umatras ang proyekto sa kanilang baryo.
Naging masaya ang mga taong ngunit nanatiling mapagkumbaba ang pamilya ni Mateo. Patuloy silang nagtrabaho sa kanilang bukid at tumulong sa mga kapitbahay. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Lumipas ang mga taon at naging ganap na binata si Mateo. Natutunan niyang kontrolin ang lakas na dala ng kanyang marka. Ginamit niya ito upang tumulong sa mga may sakit sa tahimik na paraan at upang mapanatili ang sigla ng lupa at ng tubig sa kanilang lugar. Hindi niya hinayaan na maging sentro ng atensyon ang kanyang kakayahan. Mas pinili niyang mamuhay ng simple kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa puso ng mga tao sa baryo ay alam nila na may isang taong tahimik na nagbabantay sa kanila. Ang baryo ay patuloy na umunlad hindi lamang sa ani at kabuhayan kundi sa pagkakaisa ng mga tao. Ang pamilya ni Mateo ay nanatiling malapit sa isa at isa. Ang swerte na sinasabi ng iba ay naging simbolo ng pag-asa at kabutihan para sa lahat. Isang gabi habang nakaupo si Mateo sa harap ng kanilang bahay ay tinitigan niya ang kanyang kamay. Ang pulang marka ay nananatiling malinaw ngunit hindi na ito misteryo sa kanya. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao at ng kanyang layunin sa buhay. Napangiti siya habang pinapanood ang mga batang naglalaro sa daan. Naalala niya ang kanyang pagkabata at ang lahat ng pagsubok na kanilang nalagpasan. Naramdaman niya ang katahimikan at kasiyahan na hindi niya naranasan noon. Sa ilalim ng maliwanag na buwan ay tahimik ang baryo ngunit puno ng buhay. At si Mateo na ipinanganak na may pulang balat sa kamay ay patuloy na namuhay bilang tagapangalaga ng biyaya na hindi lamang nagdala ng swerte sa kanyang pamilya, kundi nagbigay rin ng pag-asa at lakas sa buong baryo na kanyang tinatawag na tahanan.